Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Pakibati po ang katabi natin, good evening. At syempre, ang pinakamahalagang bati sa araw na ito, wag na natin palampasin na matapos ang araw na ito, batiin ulit natin ang mga katabi natin, Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Palakpakan natin ang Panginoon sa biyaya ng pag-ibig. Mas malakas sa mga nagmamahal at minamahal. Pero baka sabihin ninyo, bakit Father, hindi ka nakakulay pula? Okay, makialam. No? Hindi, loko lang. Kulay puti, sapagkat nabanggit ko na kanina, ang ipinagdiriwang natin ngayon, ang major celebration natin o piyesta ngayon, ay ang kapistahan ni na San Cirilo at Metodio. Pero sino si San Valentino? Tao ho yun. Hindi siya yung pinasikat ninyong kirubin na yung may pana. Hindi. Meron talagang San Valentino. Isang pari na siya ay martir. Nung panahon na iyon, meron pang persecution, pag-uusig sa mga Kristiyano. At nakipaglaban, alang-alang sa pagmamahal sa pananampalataya, ang Kristiyanong paring ito na si Valentino. At isa po sa mga dakilang ginawa niya, tinulungan niya yung pong mga gustong magpakasal. That time, persecuted ang Christians. Kaya hindi makapagpakasal. Iba ho yung problema noon sa problema ngayon kung bakit hindi makapagpakasal. Bakit marami hindi makapagpakasal ngayon? Ano ang paboritong dahilan? Mahal. Mahal daw. Paano hindi magmamahal? 400 ang bisita mo. Ang gusto mo pare-pareho ng suot yung abay, mga ninong at ninang. Ang simbahang pinili mo at ang gusto mong mga bulaklak, ang gayak ng simbahan, talagang mahal. Talagang kung gusto, maraming paraan. Alam mo ninyo noon, talagang kahit anong gawin nila, hindi sila makapagpakasal dahil sa pag-uusig sa mga Kristiyano. Ito ang pinaglaban ni San Valentino. Tinulungan niya hanggang sa siya ay makulong at pugutan ng ulo. Kaya kahit nasa kulungan siya ay sumusulat. Kaya dyan po rin na-associate yung mga love letter pag Valentine's. Kaya merong tanong kapag may mga party, ano ang tanong? Can you be my Valentine? Tanungin nyo nga po yung katabi nyo, can you be my Valentine? Can you give my Valentine? Sabi niya, may asawa na ako. Can you be my Valentine? Anong ibig sabihin yon? Si San Valentino ay nanindigan para sa katotohanan alang-alang sa pag-ibig sa pananampalataya. Ito ang nais ituro sa atin ni Valentino. Nung sinabing, can you be my Valentine? Can you fight for the truth? Kaya mo bang manindigan para sa akin? Kaya mo bang lumaban alang-alang sa katotohanan at kabutihan? Can you be my Valentine? Yun yung sinasabi ngayon. At pag sinabi nating pagmamahal, maraming uri ng pagmamahalan. Si San Cirilo at Metodio, magkapatid. Napakasarap na marinig ngayon ang nagdiriwang ng kapistahan nilang santo, hindi lang isa, hindi mag-asawa, magkapatid. Literal sa dugo. Anong magandang pwedeng matutunan sa magkapatid? Sa pagmamahalan ng magkapatid na ito, pareho silang naging santo. Sana ganun din ang dinadasal mo para sa kapatid mo. Lord, sana hindi lang ako ang medyo nakakaluwag-luwag ngayon. Sana pati si kuya. Sana pati si ate, pati si bunso. Yung pag-isip ka rin na hindi lang ikaw. Pareho silang naging santo. Baka naman pwede kayong parehong maging mabait, malusog. Pareho kayong maging maginhawa, pareho kayong maligtas. Think of them too. Pray for them too.
Ito yung pagmamahalan ng magkapatid. Gandun din ang pagmamahalan ng magkakaibigan. Anong sabi ng unang pagbasa natin? Binalikan natin, hindi lamang yung kwento ng pagkakasala. Hindi yon ang ganda at halaga ng unang pagbasa ngayon. Tanungin natin, bakit nagkaroon ng unang pagkakasala? Anong klaseng mga kasama ba ang meron ka? Kakuntsaba o kakompetensya? Anong binubuo mong samahan? Anong merong sa inyong pagsasamahan ngayon? Bakit nagkasala ang tao? Dahil binuyo? At ito namang tao'y nakinig lang? Ito'y magandang paalala sa atin, makinig ka. Iba yung pakikisama sa pakikisama. Tanungin mo ang sarili mo. Susundin mo rin ba dahil napapakinabangan mo? Dahil nahihiraman mo? Dahil nagbibigay sa'yo? Dahil puring-puri sa'yo? Kahit alam mo at sabi ng konsensya mo, maling-mali ang tinuturo niya sa'yo. Ano ang ending? Pareho silang napalabas ng paraiso. So, wag nating antayin na isang araw sasabihin mo, sayang, kung alam ko lang. At pero, may magandang paalala. Ang ating ebanghelyo ngayon, huwag ka lang naghahanap ng mabuting kaibigan, naghahanap ka lang ng tapat na makakasama. Do not just pray for somebody who can be honest to you, who can be loving and true to you. Pray that you may become one too. Sana ikaw din. Huwag ka lang maghanap ng mga taong kagaya nila, maging isa ka sa kanila. Ang ganda ng ebanghelyo natin ngayon. Siguro, ang mga naalala nyo lang, si Kristo nagpagaling ng pipi, ng utal, ng bingi. Hindi lang. Yung pipi, kagaya ko, pinagaling ako. Hindi lang. Meron pang isang karakter, o hindi lang isa, may mga karakter pang mahalaga sa kwento na hindi nabanggit, na hindi napangalanan. Sino-sino yung mabubuting tao na nagdala sa lalaki kay Kristo? Hindi pinangalanan. Let us be humble enough. Huwag kang magtatampo. Huwag kang magsiselos. Huwag sasama ang loob. Kapag minsan hindi nababati o napupuri ang maganda at mabuting ginagawa mo. Hindi ka man pangalanan ng mundo, kilalang kilala ka ni Kristo. At ito ang ating ipagdasal. Ito ang pag-ibig na nakaugat kay Kristo. Hindi naghihintay ng kapalit, ng pagbati, ng papuri, ni pasasalamat. Meron akong kaibigan, sabi niya, wag mo na akong banggitin, Father. Pag ginawa mo yan, mawawala ang merito ko sa langit. Kaya mong ang Diyos ang magbalik sa akin. What a beautiful friend to have like her. At sana ganun din tayo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, ngayong Valentine's Day, naalala natin, alalahanin natin, ipagdasal natin lahat ng mga taong lumaban para sa atin. At huwag mo kalilimutan, maraming beses ka ring lumaban sa ngalan ng pagmamahal. Merong magandang pamagat ng kanta, Love and Sacrifice. Love and sacrifice. Hindi or and. Kasi hindi mapaghihiwalay yun. Kapag nagmahal ka, alam mo na kung bakit kung minsan nahihirapan, nasasaktan ka. Alam ng mga magulang yan. Kaya nung ginagawa ko minsan, iniiyak mo na lang. Bahagi ng pagmamahal. Maniwala ka, isang araw, iiyak ka, hindi dahil sinaktan,
iniwan ka nila, kundi dahil sinunod, binigay, at ginawa na ng Diyos ang hiningi mo sa Kanya. Amen? Iiyak sa ngalan ng pag-ibig, iiyak dahil sa pag-ibig, pero tayo ay mabubuhay at maliligtas sa ngalan ng pag-ibig. Amen.